Hello guys, hello, this is for Scorpio. Scorpio, alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa inyong lahat. This is general for the collective, general reading. Please comment down below if you resonated. Please use your intuition, Scorpio. And kung bago ka sa channel ko, welcome. Kung dati ka na, thank you sa inyong lahat na patuloy na pagsusubaybay. So, this is your water sign energy. Okay, so 34-7, Fish, King of Pentacles. So, sa nakikita ko sa'yo dito, Scorpio, okay, whatever endings, okay, so like closure. Kung ano man na closure na nangyayari sa buhay mo, because there's an ending eh. So, like for example, may mga emotional problems ka dati, and then ngayon is unti-unti na siyang nasa-settle, 'di ba? Nawawala yung mga rason kung bakit ka malungkot, kung bakit ka nasasaktan. Kumbaga there's a renewal, there's a healing na posibleng nararanasan ka. Okay? Mga relationship, pwedeng trabaho, there's a closure, parang gusto mong lumipat sa iba. Dito sa barahang to, sinasabi na just go with the flow. Okay? Just go with the flow. Kasi wala kang control sa ngayon. Okay? Wala kang control sa ngayon. Ang kailangan mo lang sa ngayon, just go with the flow and be patient. Okay? So nakikita mo dito, tingnan mo. Maybe you had parang relationship with an abusive individual. Physically, financially, emotionally, na ina-abuse ka. And sa wakas, siguro nakalaya ka na sa kanya. So, naghiwalay na kayo or whatever man. So, dito sa barahan na to, sinasabi sa'yo na siguro i-enjoy mo na lang yung freedom mo sa ngayon. Okay? Wag ka nang bumalik sa past mo. Naka-recover ka na, or kung hindi ka pa nakaka-recover, hanapin mo yung solusyon dyan sa emotional na nararamdaman mo. Alright, so 27-9, walking away. Okay, so you're walking away. Parang nakikita ko sa'yo dito na nakapag-decide ka na kasi yan 2 plus 7 is 9. So, siguro nakapag-desisyon ka na talaga na magpakalayo-layo. Maybe you're planning to travel very far. You're moving on. So, nakikita ko na you're starting a new life. You're starting your new newness, diba? New life. Okay, so yun, maybe you're preparing for a travel, you're preparing for the relocation, diba? So kung makikita mo dito sa dalawang barahang ito, kinonfirm niya lang yung first 2 cards. Kasi ang sabi dito sa Scorpio na yung restrictions, yung all tied up card na to is restrictions to. Yung parang nakagapos ka, naka-imprison ka. So dati siguro nag-aalala ka, sobrang worries and fear na inaalala mo, but now parang nakalaya ka na, nawala na itong mga nakatay sa'yo, so wala nang nagkagapos sa'yo, kumbaga you are free now. Okay, you are free to live, you are free to start. So the sun is magiging masaya ka na ulit. So there's several good news, like for example about your emotion. So parang mararamdaman mo na okay, I have freedom now to do whatever I want. Okay, maraming iba sa inyo dyan. So yun nga sabi ko, sa ibang reading talaga lumabas to sa Scorpio. Kung kayo ay ayaw nyong mabuntis, na babae kayo or lalaki na Scorpio, maging careful kayo guys, napaka-fertile ng energy nyo eh. May mga nagpaplano ditong pumunta ng ibang bansa, babae ka ha. Kung nag-a-apply ka ng trabaho ngayon, nakatira ka sa isang lugar na you're just waiting for the medical exam,
for the contract signing. Mag-iingat ka. Gamit ka ng contraception kasi posibleng unexpected to kung kailan ka paalis na tsaka mo makikita na buntis ka. So you need to be careful. Careful tayo kasi etong sabi na dasan na to, pwedeng yan ang maging cause na makulong ka ulit sa isang sitwasyon na ayaw mo, 'di ba? Kung kailan ka paalis na, tsaka magpa-positive ka sa pregnancy test. Sa lalaki ganun din kung kailan ka paalis na, doon pa yayayain kang magpakasal. Okay? So you need to be careful. The Tower and the Empress. Sabi ko na dalawa talaga guys. Yun, makinig kayo Scorpio. May Scorpio ba dito? Yung mga pwede pang magbuntis. Pero hindi nakasama yung mga menopause dito, senior citizen. Careful tayo kasi posible lang to na isang yun, pagtingin mo marami ka pa palang napkin, sanitary napkin, 'di ba? Tapos doon mo naalala kailangan ko mag-pregnancy test. Yun, parang pinagbagsakan ka ng langit at lupa. Lalo doon sa mga matagal ng hindi nabuntis, like for example 8 years, 10 years ka na, 7 years ka nang hindi nabuntis kasi nagko-contraception ka or single ka or whatever man. Tapos biglang isang one night stand or isang relationship ang nabuo ng short time, tapos biglang nabuntis ka. So guguho talaga yung mundo mo yan kasi marami kang pangarap Marami kang pangarap. Okay, Knight of Cups and Page of Swords. So nakikita ko sa'yo dito, pero kung mabubuntis ka naman, ang sabi ng bara sa'yo, pananagutan naman yan ng person mo. Okay? Siguro sa'yo, para sa'yo, it's not a good news. Kasi ang dami mong plano Pwedeng nasa ibang bansa ka, gusto mong mag-stay dyan, pero kailangan mong umuwi pag buntis ka na dyan. Diba? Kung hindi ka naman residente, kung worker ka lang, pauuwi ka talaga. So, pero sa person mo, sa nakabuntis sa'yo, good news yan. Pero sa'yo, talagang bad news kasi parang masisira niya yung mga plano mo. Diba? Sa nakikita ko sa'yo dito, problematic ka sa love life mo. Problematic ka sa emotion mo. Sobra-sobra yung takot mo dito Diba? Natatakot ka. Natatakot kang magmahal, magtiwala ulit. Natatakot ka na baka hiwalayan ka ulit. Natatakot ka na baka hindi ulit mag-work. Parang ganun. So, punong-puno ka ng fear sa love life mo. Page of Wands. So, this is your future home. Diba? Ang sabi ng bara sa'yo dito, kung sino man yung karelasyon mo sa ngayon, kung hindi pa naman kayo kasal, kung live-in lang yan, boyfriend, girlfriend, or ano man yan na relationship mayroon kayo, hindi pa rin sigurado yung future nyo together. Hindi pa yan yung mapapangasawa mo. Pwedeng mabubuntis ka nyan, pero hindi siya yung magiging future mo. 'Di ba? So kung ano yung wino-worry mo sa ngayon, mangyayari talaga yan sa future, guys. Tingnan mo. Nakikita mo ba? Ang future mo dito, like for example, ganito. Nakipaghiwalay ka sa isang tao kasi ayaw mo na. Kasi may bago ka na. Tapos itong bago mo, akala mo, siya na yung for life mo. Hindi pa. Hindi pa, Diba? Yung, kung sino yung kasama mo sa ngayon, na ipinalit mo sa dati mo, sa ex mo, problema mo yan, mas problema mo pa yan kaysa sa ex mo. Okay? Tingnan mo, Ang problema ka sa kanya, is either may bisyo siya, babaero siya, manloloko siya, may nililihim siya sa'yo. So, parang ganun. Nananakit siya, physical. So, you need to be careful. And maybe there's a psychological problem. May problema siya sa utak. Okay? So, you need to be careful. Kasi dito sa barahan na to, yung future mo, sinasabi na matatali ka pa rin sa kalungkutan. Wala Talagang, ang kailangan lang talaga natin is, parang anong tawag dito? Contentment. Kasi kung yung ex mo, wala ka namang problema, tapos iniwan mo, pwedeng yan, talagang marirealize mo ngayon na nagkamali ka. Lahat ng readings ko ngayon, puro emotions.
Normal yun kasi nasa Mercury retrograde tayo. Puro emotions. Okay guys, so thank you for watching. Bye!